Lagi na lang sinasabi ng biyenan ko na pagsisisihan niya ang pagpayag sa anak niyang pakasalan ako. Agad kong pinutol ang buwanang tulong na 2 milyong piso, tinanggal sa trabaho ang asawa ko, at binawi ang villa na nagpatikim ng tunay na kahihiyan sa buong pamilya niya. 2 milyong piso bawat buwan, isang maringal na villa sa tabi ng ilog, at 5 taon ng pagsasakripisyo. Iyon ang presyo ng aking pagmamahal sa isang pamilyang hindi man lamang nagturing sa akin bilang tao. Sinasabi ng mga tao, huwag pakainin ang ahas sa iyong sariling kandungan, ngunit hindi ko inakala na ang mga ahas na aking pinagkandilihan ng pawis at luha ay magbabalik upang kunin ang aking buhay. Dahil lamang sa isang maling na ipadala na voice message. Nang mag-vibrate ang aking telepono, iyon din ang sandali ng aking desisyon panahon na para bawiin ang lahat, ang puhunan at ang tubo. Banayad na kumakalat ang amoy ng lemongrass essential oil sa tahimik na espasyo ng spa. Halong tinig ng meditation music na parang agos ng ilog. Sa oras na iyon, dapat ay nakatulog na ako ng mahimbing pagkatapos ng 1 linggong pagtatrabaho na halos dumurog sa aking katawan. Ako si Mariana Reyes Villanueva, 22 taong gulang, presidente ng isang lumalagong korporasyon na nag-export ng mga produktong agrikultura. Sa mata ng mga tao, mayroon akong lahat ng nais ng isang babae, kayamanan, prestihiyo, at isang pamilyang biyenan na naninirahan sa pinakamagarang subdivision ng Bonifacio Global City. Nakahiga ako ng patiyan sa malambot na kutson habang banayad na hinihimas ng masahista ang aking tigasing balikat. Sa gitna ng aking pag-aantok, biglang nag-vibrate ng paulit-ulit ang aking telepono, isang sunod-sunod na mga mensaheng dumating ng sabay-sabay. Nais ko sana itong balewalain, ngunit may nagsabi sa aking puso na may hindi magandang nangyayari. Kinuha ko ang telepono. Lumabas sa screen ang notification mula sa isang Viber group na ang pangalan ay Masayang Pamilya. Ang nagpadala ay si Betchay, ang pinakamahalagang hipag ko. Marahil nagpapakita lang ito ng bagong designer bag o nagche-check-in sa mamahaling lugar para mapapahangos niya ako para mag-transfer ng pera. Ngunit hindi. Sa pagkakataong ito, serye ng voice messages bawat isa ay ilang minutong haba. Naningkit ang aking kilay. Pinindot ko ang unang mensahe. Mula sa loudspeaker ay lumabas ang katangiang kalasin ng mga baraha tunog na pamilyar sa mga laro sa bahay. Sabay nito ang maingay na halakhak ng mga babae, at pagkatapos ang kilalang boses ng biyenan ko, si Aling Norma Villanueva, ay lumagablab ng higit sa lahat. Sabihin ko sa inyong lahat, ang pinaka-pinagsisisihan ko sa buhay ko ay ang pagpayag kay Renz na pakasalan ang babaeng iyon. Tibok ng aking puso ay biglang tumigil. Inimik ng masahista, huminto sa pagtatrabaho ngunit inudyukan ko siyang lumabas. Nang magsara ang pinto, naiwan akong mag-isa sa malamig na silid, nag-aalaga ng mga salitang lason na nagmumula sa speaker ng aking telepono. Nagpatuloy ang boses ni Aling Norma, maasim at matapang. Tingnan ninyo ang mukha noon, palagi itong malamig na parang piso. Pag-uwi sa bahay ng asawa, nakataas pa ang ilong. Tinatawag na sarili niyang presidente, pero pag-uwi, ang lahat ng gamit ay inilalabas niya, wala siyang muwang sa pagpapanatili ng tahanan ng asawa. Sinabihan pa ako ng manghuhula noon na ang tadhana nito ay masamang para sa asawa, hindi ako naniwala kaya pinayagan. Ngayon, bukas na ang aking mga mata. Pumasok ang ibang boses ng babae, marahil isa sa mga kasama sa mahjong. Wag na, Aling Norma. Kumikita naman ang manugang mo, nagbibigay para sa buong tahanan, villa, kotse, lahat ay binayaran niya. Umungol si Aling Norma, ang halakhak ay nakakakilabot, pera niya iyon. Lahat ay dahil sa relasyon ni Renz, ang koneksyon niya ang nagdadala ng mga kontrata sa kumpanya. Ang manugang ko ay bapor lamang. Wala siyang alam sa negosyo. Kung hindi sa tulong ni Renz, ang kumpanya niya ay bagsak na noon pa man, at higit sa lahat baog pa ito. 5 taon na silang kasal at wala pa ring anak. Nakakadiri na isipin. Bawat salita, bawat titik mula sa bibig ni Aling Norma ay parang karayom na tumatarak sa aking puso. 5 taon. Paano ko naman nabuhay ang 5 taon na iyon? Pinasan ko ang buong pamilyang ito sa aking balikat.
Ang villa sa BGC na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso ay mula sa aking ipon mula pa sa aking kabataan at kita ng kumpanya. Bawat buwan, nagpapadala ako ng 2 milyong piso bilang monthly allowance para makapag-spa si Aling Norma, makalaro ng mahjong, para si Mang Carding ay makalaro ng golf, at para si Betchay ay makapunta sa mga club. Nilunok ko ang aking luha, nanginginig ang aking mga kamay habang pinindot ang mga susunod na mensahe. Marahil, aksidenteng pinindot ni Betchay ang record button habang abala sa paglalaro. Nagpatuloy si Aling Norma, nagbababa ng boses ngunit malinaw pa rin. Ang anak ko naman, sawang-sawa na rin sa asawa niya. Nagkukuwento siya sa akin may ligaw na bata na matanda't masunurin at marunong gumayak. Sinabihan ko siya, hintayin munang maubos ang pera ng asawa niya, pagkatapos ay itakwil na. Kung maghiwalay ngayon, malaking pagkawala. Naging manhid ang aking mga tainga. Mainit na dugo ang umakyat sa aking utak, pumukaw sa aking mga sentido. Ang asawa ko, si Renz Villanueva, ang lalaking lagi kong pinagtatanggol at pinangangalagaan, ang taong aking itinanghal sa posisyon ng Vice President, kahit mediocre ang kakayahan, kasama rin siya sa group chat na ito. Tiningnan ko ang screen, hinihintay ang isang linya ng pagtutol, isang salitang nagtatanggol sa asawa, kahit isang salitang nagtatanggol sa akin man lamang. Wala. Lumitaw lamang ang avatar ni Renz sa ibaba ng voice message kasama ang maikling teksto. Nakita na ni Renz. Nakita niya. Narinig niya ang kanyang ina na nanlalait sa kanyang asawa, naninira ng kanilang kasal, at nagkukumplo na nakawan ako ng kayamanan. Ngunit nanahimik siya. Ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot kaysa sa 1,000 mura. Ito ay pakikiisa. Ito ay pinakadumag na pagtataksil na maaring matanggap ng isang asawa. Ibinaba ko ang telepono sa kutson. Ang nais na pahinga ay nawala na. Sa halip ay lamig ang bumabalot sa akin. Naalala ko ang mga gabing hindi ako natulog dahil sa pag-aalala tungkol sa proyekto para may pambayad sa utang ni Aling Norma sa tuwing natatalo sa mahjong. Naalala ko ang mga pagkakataon na nagkamali si Renz sa kumpanya, maling pinirmahang kontrata, nagagalit na mga partner, at ako ang laging nag-aayos, naghuhugas ng kasalanan. Naalala ko ang mga beses na umiyak si Betchay dahil hinahamak ng mga kaibigan. Binili ko ang sasakyan para sa kanya. Binigyan ng mga dekalidad na damit para makatayo siyang may dignidad. Sa kanilang mga mata, ako ay bakalang na pinagtatayo para pagkatayin isang ATM machine, walang iba pa. Hindi nila ako itinuturing na anak, asawa o kapatid. Ako ay kasangkapan. At kapag ang kasangkapan ay nagpakita ng depekto o nakahanap sila ng mas magandang pakay, handang-handa silang itapon ng walang pagsisi. Tumayo ako at lumapit sa salamin. Sa salamin ay nakita ko ang isang maganda, matalim na babae, ngunit ang mga mata ay may halong malungkot na anino. Tinanong ko ang aking sarili. Nasaan na ang dating Mariana? Ang mapagmataas, mapagtimbang na babae sa negosyo. Nasaan na siya? Bakit pag-uwi ay nagiging mahina at naglilingkod sa mga taong walang utang na loob? Pinunasan ko ang luha na dumausdos sa aking pisngi. Ito ang huling luha na iluluha ko para sa pamilyang ito. 5 taon sapat na para sa isang pagkakamali. Kinuha ko ang telepono, kinuha ang screenshot ng mensahe, at ni-save ang lahat ng voice file sa isang nakalock na folder. Pagkatapos, umalis ako sa group na Masayang Pamilya. Ang pangalang iyon nakakatawa at nangungutya. Nagbihis ako at lumabas ng spa. Ang araw ng Maynila sa labas ay maningning pa rin. Maraming tao ang naglalakad ng pabali-balik, ngunit nagbago na ang aking puso. Isang malaking bagyo ang malapit nang sumabog, at ako ang magiging puno ng bagyong iyon upang burahin ang lahat ng dumi na humawak sa aking buhay. Huminga ako ng malalim at pinindot ang numero ng aking assistant na si Miggy. Nagsimula na ang laro. Maayos na lumilipas ang aking sasakyan sa Ayala Avenue, pumapasok sa abalang daloy ng trapiko ng Makati. Nakaupo ako sa likurang upuan. Ang tingin ay nakatuon sa malayo sa labas ng salamin, ngunit sa isip ko ay inaayos ko ang bawat hakbang tulad ng isang chess game.
Ang sakit kanina ay naging kalamigan ng isip. Sa negosyo, kapag ang isang proyekto ay luging-lugi at wala ng pag-asa, ang dapat gawin ay putulin agad ang pagkalugi. At ang kasal na ito, ang pinakamasamang proyekto ng aking buhay. Hiniling ko kay Miggy na, una, makipag-ugnayan sa tindahan sa mall at suriin kung may order na nakalagay sa pangalan ni Aling Norma o sa kanyang numero. Kung mayroon at hindi pa nabayaran, kanselahin agad. Kung nabayaran na gamit ang aking supplementary card, tumawag sa bangko para sabihing nawala ang card at hiniling ang refund dahil sa kahina-hinalang transaksyon. Oo po, gagawin ko agad. Ang sagot ni Miggy, malinaw na nagtataka hindi pa ako kailanman nakialam sa pamimili ni Aling Norma. Ikalawa, makipag-ugnayan sa pamamahala ng subdivision sa BGC, kumpirmahin ang titulo ng villa na nasa pangalan ko at abisuhan na ang pamilya ni Renz ay kailangang umalis ngayon din. Kung hindi sila aalis bago mag-alas 5 ng hapon, ipag-upit ang kuryente, tubig at internet. Ikat ang kuryente at tubig? Nandoon pa po ang pamilya ni Sir Renz. Alam ko, sundin mo lang. Ikatlo, at ito ang pinakamahalaga. Hilingin sa Finance Department na i-print ang lahat ng expense reports, entertainment receipts at official business claims ni Vice President Renz Villanueva sa nakalipas na 3 taon. Lalong bantayan ang malalaking gastusing sa mga restaurant, bar at karaoke. Kailangan ko ang detailed report at original documents bago mag-alas 10 bukas ng umaga. Ma'am Mariana, nag-alinlangan si Miggy. Seryoso po ba kayo dito? Gawin mo ang trabaho mo, Miggy. Kailangan ko ng katibayan ng pagnanakaw at maling paggastos. Naiintindihan mo ba? Opo, ma'am. Papaganahin ko ang accounting team ngayon din, kahit magdamag. Habang naglalakad ang kotse sa Paseo de Roxas, naalala ko ang Birkin bag na iniutos ni Aling Norma noong nakaraang linggo. Nagmamakaawa siya nang bibilhin ito halos 3 milyong piso para lang ipakita sa kanyang mga kaibigan sa ballroom dancing club. Dati, papayagan ko siya para lang may katahimikan. Ngunit ngayon, kahit 1 sentimo ay hindi ko ibibigay. Nagsisi raw siya na pinayagan ang anak niyang pakasalan ako? Sige, ipapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na pagsisisi, ang pagsisisi sa pag-aaway sa isang taong nagpakain sa buong pamilya niya sa loob ng 5 taon. Bumukas ang notification mula sa bangko, ang supplementary credit card ni Renz ay nagamit ng 15,000 piso sa isang high-end seafood restaurant. Sineselebrasyon niya ang paninirang puri ng kanyang ina sa kanyang asawa. Tinahimik ko ang tawanan sa aking lalamunan at tinawagan ng bangko ilak ang lahat ng supplementary cards sa pangalan ng Renz Villanueva at Betchay Villanueva. Nailarawan ko na ang eksenang magaganap sa restaurant, ang card declined, ang mukha ni Renz na mapupula sa harap ng kanyang mga kaibigan o kabit. Iyon ay simula pa lamang ng salo-salo na aking inihahanda. Tulad ng inaasahan, hindi pa 10 minuto matapos i-block ang card, tumawag si Renz sa ama niya para humingi ng tulong. Kalahating oras pagkatapos, nagsimulang kumanta ang aking telepono. Una sa lahat ay si Mang Carding ang tumawag. Hinayaan ko itong tumunog ng matagal, dahan-dahang ininom ang aking malamig na mineral water, pagkatapos ay sumagot. Inayos ko ang boses ko upang mukhang magalang at mahinahon tulad ng dati, ngunit sa loob ko ay puno ng paghamak. Oo itay, nandito ako. Lumabas ang boses ni Mang Carding, malalim at puno ng autoridad. Ang tono ng isang lalaking hindi nagawa ang anuman sa buhay, ngunit lagi namang gustong mangaral. Mariana, nasaan ka na? Bakit palaging hindi mo sinasagot ang telepono sa bahay? Nandito po sa kumpanya. Medyo abala. May problema po ba itay? Inubusan ni Mang Carding ang paligid bago diretso sa punto. Ganito iyon ika-5 na ngayon. Bakit wala pa akong nakitang transfer ng monthly allowance? Dati, unang araw ng buwan, palagi kang naglilipat at ang tuition ni Betchay sa etiquette class. Pinigilan ko ang tawang gustong pumutok mula sa aking lalamunan. Kakagaling lang sa pagmumura ng manugang, tapos nagtatanong tungkol sa pera na parang karapatan nila ito. Oh, ganon po ba? Sabi ko,
Nagpapanggap na nagtataka. Akala ko po nakaset na ang automatic transfer. Baka may error sa system ng bangko ngayon, Itay. Titingnan ko po. Error? Anong error ang nagtatagal ng ganyan? Ayusin mo na agad yan, plano ko pang mag-golf sa mga kasama ko mamaya. Wala akong pera sa bulsa, nakakahiya. Narinig ko muli ang dating kantang iyon, nakakahiya. Responsibilidad ng anak, huwag pabayain ang magulang. Ang mga salitang ito noon ay lagi akong nagpapahina. Ngayon, paano nila ito naharap? Opo, Itay. Tatawagin ko ang manager ng bangko para sumbatan sila. Baka susunod na linggo na maabot ang pera po. Susunod na linggo? Bakit susunod pa? Nagalit si Mang Carding. Kung may global system error po, wala naman akong magagawa. Magpahinga na lang muna kayo sa bahay, Itay. Nakakainit ng ulo ang golf sa ganyang panahon. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Nagpaalam ako at binalatan din ang tawag. Agad na pumalit ang pangalan ni Aling Norma sa screen. Nakansel na pala ang bag. Sinagot ko siya. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-iingat ng salita. Oo, nanay. Mariana, ano ang ginawa mo? Nandito ako sa tindahan, sinabi ng staff na nakakancel ang order ko. Nagtitiis ka ba sa biyenan mo? Mahinahon at malamig ang aking boses. Ibang-iba sa tono ko kay Mang Carding. Ay ganon? Kasi, nanay, narinig ko pong sinabi ninyo na nagsisi kayo sa pagpayag kay Renz na pakasalin ako, na pera ko ay dumiraw, na hindi raw ako marunong mag-alaga ng tahanan. Kaya naisip ko, hindi ko na siguro dapat gamitin ang perang marumi ko para bumili ng bag para sa inyo. Mas angkop siguro na magtindahan kayo ng mas affordable na lugar. Tahimik ang kabilang dulo sa loob ng ilang segundo. Ikaw, nakikinig ka sa akin? Bastos ka. Hindi po ako nakikinig, nanay. Si Betchay mismo ang nagpadala ng recording sa group na Masayang Pamilya. Nakita rin ni Renz at walang sinabi siya. Ika, bastos kang manugang. Ganyan ka ba talaga? At isa pa, nanay, patuloy ko. May masayang tono na malupit. Mamaya, magpapalit ng mga lock ang electrician at plumber sa villa para sa maintenance. Matagal sigurong magtatagal, ilang araw, baka isang linggo. Sa init ng panahon ngayon, mas mabuting lumipat muna kayo sa labas. Hotel o lodging na abot kaya lang nilock na rin ang mga card, kaya walang magbabayad ng mahal na kwarto. Itataboy mo kami sa bahay. Bahay ito ng anak ko. Alin pong bahay ng anak ninyo? Titulo ko po ang pangalan sa deed. Premarital property. Nakalimutan na po ba ninyo? Hindi ko na hinintay ang sagot. Binalatan ko ang tawag at pinigilan ang numero ni Aling Norma. Isang kasiyahang kumalat sa bawat selula ng aking katawan habang naiisip ko ang mukha ni Aling Norma, namumula sa gitna ng tindahan, napilitan na ibalik ang bag, lumakad pabalik ng walang dignidad. Simula pa lamang ito ng pagsasalba. Hindi ko lang nais ang pera, nais ko ring bawiin ang aking dangal at karangalan. Kinabukasan, mabigat ang hangin sa punong tanggapan ng korporasyon. Ginanap ko ang emergency meeting kasama ang HR Director at CFO sa aking sariling opisina, hindi sa malaking conference room, para sa seguridad at sorpresa. Inilagay ni Miggy ang makapal na bunton ng dokumento sa mesa, bunga ng isang gabing walang tulog ng buong accounting team. Ma'am, narito na ang lahat ng katibayan, sabi ni Miggy. Malalim ang mga mata ngunit determinado ang tingin. Binuksan ko ang bawat pahina. Ang mga numero ay sumasayaw sa harap ko, hindi kita, kundi pagkawala. Mga resibo ng entertainment sa Queen Bee Bar na aabot ng 50,000 piso sa isang gabi. Mga resibo ng karaoke na nakalista bilang strategic partner meetings. Mga travel advances para sa Boracay at Palawan na sa katotohanan ay bakasyon kasama ang kabit. Ang kabuuan ng ninakaw ni Renz sa kumpanya sa loob ng 3 taon ay umabot sa mahigit 10 milyong piso. Hindi pa kasama ang kanyang suweldong opresibo na 150,000 piso bawat buwan sa posisyon na hindi naman niya karapat-dapat. 3 quarter na siyang hindi naaabot ang KPI, sabi ng HR Director na si Ma'am Laura. Seryoso ang tono. Ayon sa company policy, sapat na ito para sa termination. Kasama pa ang ebidensiya ng financial fraud, maaari tayong mag-file ng criminal case. Dahan-dahan kong kinumpas ang aking mga daliri sa mesa.
Criminal case iyon ang huling trump card. Sa ngayon, nais ko munang maranasan niya ang kahihiyan ng pagkakatanggal at pagkabigo. I-draft ang termination letter para kay VP Renz Villanueva. Effective immediately. Dahil hindi naaabot ang KPI at malubhang paglabag sa financial regulations ng kumpanya. Gusto po ba ninyong makipag-usap muna kay Sir Renz? Maingat na tanong ni Ma'am Laura. Hindi na kailangan. I-email ang lahat ng empleyado para malaman nila ang dahilan. At ipabawi na rin ang ID, elevator card at company car. Kung magpakita siya, huwag payagan sa executive floor. Pagkatapos lumabas ng dalawa, lumapit ako sa bintana at tumingin sa lungsod sa ibaba. Doon ako nakipaglaban sa maraming taon, laban sa matitinding kalaban sa negosyo, at hindi ako natakot. Ngunit pinayagan ko ang mga taong walang kakayahan sa loob ng aking sariling tahanan na yumapak sa akin. Lumabas sa screen ng aking laptop ang notification, termination notice, VP Renz Villanueva, na naisend na sa lahat ng empleyado. Sa loob ng ilang minuto, ang balitang ito ay kukalat sa buong kumpanya tulad ng lindol. Ang Renz na palaging nagmamalaki bilang Vice President, ang taong laging hinahamak ang kanyang asawa, ay malalantad sa harap ng daan-daang empleyado. 2:00 ng hapon. Ang araw ng Maynila ay nagbabagsak na apoy sa aspalto. Ang aking sasakyan ay huminto sa harap ng malaking puting villa sa BGC. Kasunod ay sasakyan ng aking abogado na si Attorney Kevin Santos at dalawang malalakas na security guard na nakasuot ng itim na suit. Bumaba ako, inaayos ang aking shades. Bawat bato, bawat puno sa hardin ng villa na ito ay gawa sa aking pawis at luha. Gayunman, sa loob ng 5 taon, naramdaman ko na parang panauhin lang ako sa sarili kong bahay. Lagi akong nanonood ng mukha ni Aling Norma at ni Betchay para malaman kung maaari akong maging komportable. Ngayon, naparito ako para bawiin ang lahat ng sa akin. Pinindot ko ang doorbell. 1 beses, 2 beses, matagal bago bumukas ang mabibigat na kahoy na pinto. Lumabas si Betchay, mukha niyang naka-face mask na itim, nakasuot ng silk pajama na berde-berde. Nakilala ko agad ito ang limited edition sleeping dress na aking binili noong nakaraang linggo, hindi pa namin nagagamit kahit minsan. Sumilakbo ang dugo ko. Nang makita niya ako, ang tingin ni Betchay ay palalo at walang galang. Ay, nandito na ang mahal naming sister-in-law. Akala ko'y nagalit-galit kang umalis na, para kang nagpapaalam. Si nanay ay sobrang galit pa tungkol sa bag at kuryente. Nakatayo siya sa pintuan, kamay sa bewang, palalo ang hitsura. Hindi ako nagsalita, bahagya lang akong tumango. Isang security guard ang lumapit, mahinahon na inalis ang braso ni Betchay sa tabi tulad ng pag-alis ng basura. Oy, ano? Hinubad ko ang aking shades at tinitigan siya ng direkta, malamig at matalas na parang kutsilyo. Alam ko, bahay ko ito. Tabi nga, pumasok ako. Ang taktik ng aking high heels sa marble floor ay mariing tumatakbo, puno ng autoridad. Sinundan ako ni Attorney Kevin at ng mga guard. Sa sala, si Aling Norma ay nakaupo sa imported na sofa set, kumakampay ng pamaypay dahil naputulan na ng aircon ang kuryente. Si Mang Carding ay nakahandusay sa recliner, marahil ay nagbabantay ng lottery o nagbabasa ng golf news sa tablet. Nang makita nila ang grupo na nakapasok, gulat na natumalon si Aling Norma, itinuro sa akin ang kanyang kamay. Ikaw, sino ang mga taong ito na dinala mo sa bahay? Gustong gulo? Anak ng Diyos, sumpain ang bahay na ito, dinala ng manugang ang mga gangster para salakayin ang biyenan. Naghahanda siya para sa kanyang karaniwang eksena ng drama, ngunit hindi ko siya pinayagan. Tahimik. Sumigaw ako, malakas at may lakas loob, na nagpatigil sa buong silid. Naupo si Mang Carding, nagtataka. Attorney Kevin, sabi ko, tuloy na kayo. Lumapit si Attorney Kevin Santos, isang kalmadong middle-aged na lalaki, inayos ang kanyang eyeglasses at inilabas ang makapal na folder kasama ang titulo ng lupa at property documents. Magandang hapon po Aling Norma at Mang Carding. Ako po si Attorney Kevin Santos, legal representative ni G. na Mariana Reyes. Ayon sa Transfer Certificate of Title na may numero XXXX,
Ang villa na ito ay eksklusibong pag-aari ni G, na Mariana, isang premarital asset na nabuo bago ang kasal. Ngayon, ang aking kliyente ay opisyal na binabawi ang property. Nabuka ang bibig ni na Aling Norma at Mang Carding, nanlilisik ang mga mata. Ano? Binabawi? Loko ka ba? Ito ang bahay ng asawa at ng anak ko? Mahinahon ang boses ni Attorney Kevin ngunit matatag. Po, sa legal na aspeto, kayo ay mga panauhin lamang na naninirahan dito ng walang bayad. Ngayon, ang may-ari ng bahay ay hindi na pumapayag. Mayroon kayong eksaktong 3 oras para dalhin ang inyong personal na gamit at umalis. Pagkalipas ng 3 oras o alas 5 ng hapon, palilitin namin ang lahat ng kandado. Sinumang nananatili ay maituturing na illegal trespasser at tatawagan namin ang barangay at pulisya. 3 oras? Sumigaw si Mang Carding, namumula ang mukha. Itataboy mo ang iyong biyenan sa ganitong init? Walang galang na manugang. Tatawagan ko si Renz na uwiin ka at turuan. Sige po, tawagan ninyo. Malamig kong sagot. Pero baka si Renz ngayon ay abala rin sa sarili niyang problema at nakalimutan ko si Renz ay bawal na rin pumasok dito. Ang kanyang mga gamit ay ipapakuha at ilalagay sa labas. Tiningnan ko ang aking relo. Mahinahon na nagsalita. 12:15 na. Nagsimula na ang countdown. Huwag nang mag-aksaya ng salita, mag-ayos na kayo. Mga damit at personal na gamit lang. Ang lahat ng muebles, dekorasyon at electronics dito ay binili ko sinumang magtangkang kumuha ay ire-report ko sa pulisya para sa pagnanakaw. Lumakad ako pabalik sa hagdan, iniwan ang 3 mukha na nanlilalata sa hiya at kawalan ng magawa. Nakatayo ako sa ikalawang palapag, nakatingin pababa sa buhay na pintuan ng sala. Si Betchay ay nagmamadaling nag-iimpake ng damit. Sinisikap niyang ipak ang mga mamahaling pabango ko sa pagitan ng kanyang mga tela. Isang security guard ang kuminig, dahan-dahan na inalis ang bawat bote ng pabango, inilagay muli sa dresser. Akin iyan! Sumigaw si Betchay. Ginamit ko na. Paumanhin, miss. Mahinahon na sagot ng guard. Sinabi ng may-ari na personal hygiene basics lang ang pwedeng dalhin. Ang Tom Ford na pabangong ito ay 10,000 piso bawat bote, hindi kasama sa listahan. Umiyak si Betchay at naupo sa sahig. Nagtatatalupan tulad ng batang inaaway ang candy. Sa sala, nagsimula si Aling Norma sa kanyang paboritong eksena. Namamatay na ako. Kinapatid ko ang dibdib. Anak ko, tulungan mo ako. Bumaba ako ng dahan-dahan, isang bote ng tubig sa kamay. Hilo kayo, nanay? Tanong ko, wala sa loob ang tinig. Miggy, tawagan ng 911 baka may stroke. At habang hinihintay ang ambulansya, 2 security guard, dalhin natin siya sa labas para sa sariwang hangin. Kung mamatay siya sa loob ng aking bahay, malas mababa ang halaga ng property. Pagkarinig ng salitang dalhin sa labas, biglang nabuhay si Aling Norma. Tumayo siya, nakakunot ang noo. Hindi na ako kailangan, hindi pa ako patay. Tama ang timing, tumunog ang telepono ni Aling Norma. Nakita niya ang pangalan ng anak niya at agad na sinagot, inilagay sa speaker upang marinig ng lahat. Renz, anak, umuwi ka na. Dinala ng asawa mo ang mga bata rito, tinatataboy kami ng bahay. Tulungan mo kami. Ngunit ang sagot ni Renz hindi ang galit, mapagmahal na boses tulad ng dati, kundi paghihingalo at pagkalito. Nay, huwag nang magsalita pa, napapahamak na ako dito sa kumpanya. Tinanggal niya ako. Pinalabas ng security sa harap ng lahat ng empleyado. Alam mo kung gaano kahiya. Pinabled na lahat ng accounts ko. Wala na akong kotse. Nandito ako sa labas ng gusali. Walang 5 sa bulsa. Nanahimik ang buong silid. Nanginig ang kamay ni Aling Norma habang hawak ang telepono. Napatigil si Mang Carding. Ano? Bakit ka natanggal? Ikaw ay VP. VP ng ano, kumpanya ng misis ko. Kanya lahat ng shares, ilabas na niya ang ebidensiya ng embezzlement, banta niya akong ikulong. I-freeze na lahat ng accounts. Wala na akong magagawa. Nandito ako sa bangketa, walang piso. Nang marinig ito, tunay na nabigla si Aling Norma at naupo ng tunay, hindi na acting. Ngisik ko ang telepono,
mula sa nanghihinayang kamay ni Aling Norma. "Hello, dating asawa?" Sabi ko sa mahinahon, maasim na tono. "Naririnig ka ba? Mariana, ano ginagawa mo? Gustong patayin ang pamilya ko. Wala akong pinapatay. Binabawi ko lang ang sarili ko. At pakinggan mo, malapit nang matapos ang 3 oras. Humanap ka ng tirahan. Huwag nang bumalik sa villa na ito. At ang divorce papers pipirmahan mo nang mabilis para may natitirang dignidad ka." Ibinagsak ko ang telepono pabalik sa kandungan ni Aling Norma. Tiningnan ko ang 3 mukha. Narinig na ng lahat. Kahit ang inyong inaasahang tagapagligtas, nasa kalsada na rin siya. Bilisan na ang pag-ayos. 10 minuto na lang. Eksaktong 5:00 ng hapon. Bumukas ang malaking iron gate ng villa, hindi para tanggapin ang may-ari, kundi para palabasin ang mga hindi imbitadong panauhin. Lumabas sina Aling Norma, Mang Carding, at Betchay Luhaan, at nakayukod. Wala na ang mga Rimowa suitcase bagkus, ay mga lumang travel bags na matagal nang hindi nagamit, at ilang itim na plastic bags na puno ng basta-basta inilagay na damit. Si Aling Norma ay humawak ng panyo. Ang dating eleganteng kilos ay nawala, pinalitan ng isang matandang babaeng natalo. Si Mang Carding ay nakatungo. Dahan-dahang hinila ang nasirang maleta, isang gulong ay sira. Si Betchay ay nagsuot ng malaking salaming inilingid ang namamagang mga mata. Hawak ang murang bayong ang koleksyon ng designer heels ay naiiwan, kinuha ng mga guard. Ang mga professional security ay nakatayo sa hanay, sinisuri ang bawat bag bago payagan na ilabas. Ang lugar sa BGC ay tirahan ng mga may kaya. Sa ganitong oras, maraming kapitbahay ang naglalakad, nagpapasyal ng aso, nag-eehersisyo. Nang makita ang kakaibang eksena sa harap ng villa, nagsimulang manood. Ay, si Aling Norma ba iyon? Bakit ganyan ang hitsura? Parang pinaalis ng manugang. Narinig ko, mahirap naman raw daw ang ugali niya, madyong, utang, karma na ito. Hala, kanina pa nagmamayabang ng mamahaling damit, ngayon plastic bag ang bitbit. Narinig ni Aling Norma ang lahat, namula siya, nahihiyang yumuko, ngunit hindi na niya kayang tumugon. Patuloy lang siya na lumakad, umaasa na makalayo sa mga tumingin. Sa malaking daan, nagtayo ang 3 sa bangketa, pawis na pawis. Inilabas ni Mang Carding ang telepono, nanginginig na nagdial ang pamangkin niyang si Boy sa Caloocan. "Boy, kami ito si Tio Carding. Nagre-repair kasi ang bahay namin, walang kuryente at tubig. Pwede kaming manatili sa inyo ng ilang araw?" Malakas ang loudspeaker, narinig ko sa camera monitor ng villa. "Ay Tio, pasensya na po, may bisita kaming kamag-anak mula sa probinsya, puno na ang bahay. At narinig ko pala may investigasyon sa pamangkin mong si Renz. Sorry po Tio, hindi kami pwedeng makialam." Ang balita ay kumakalat ng mabilis. Matalinong si Miggy, pinalabas niya ang ilang detalye tungkol sa termination ni Renz sa ilang taong maingay sa pamilya. Sinubukan ni Aling Norma ang kapatid na lalaki niya sa Valenzuela. "Utol, nandyan ka ba? Sobrang hirap namin ngayon. Huwag namang hiram, Manay. Alam ko na lahat, kami rin may utang. Huwag mo kaming pagalawin." Tut tut tut. 3 tao, naiwan sa bangketa. Dumating si Renz sa taxi. Ang dating maayos na VP ay ngayon ay gusot ang damit. Basang-basa ang kilikili. Ang buhok ay nakakapit ng pawis. Nakita ang magulang at kapatid na nakatayo sa bangketa kasama ang mga bag. Yumukod si Renz at sumipa sa bato sa tabi ng kanyang paa. "Saan na tayo pupunta ngayon?" Doon, itinuro ni Renz ang mura-murang hotel na may flickering neon sign sa kabila ng daan, Sunset Lodging. Malambot ang ilaw, maingay ang paligid, katabi ang mga kainan. 2,000 piso lang ang hawak ko, walang ibang paraan. Lumakad ng walang sigla ang 4 papalayo. Ako, sa ikalawang palapag ng villa, hawak ang baso ng alak, pinanood ang likod ng mga taong dating naghari-harian. Mula sa langit, isang kalsada ang layo para mahulog sa impyerno. Ang silid sa Sunset Lodging ay mabaho ng sigarilyo at amag. 4 na tao ang nagsiksik sa 2 maliit na kwarto. "Anak ng, anong buhay ito?" sumbat ni Aling Norma, kumakampay ng kamay sa harap ng maingay na lumang aircon na halos walang sinisiklab na malamig na hangin. "Dati nasa villa tayo,
aircon, katulong ngayon sa kulungan na ito. Itay na to. Sumbat pabalik ni Renz, nakatuon sa bintana habang naninigarilyo. Kung hindi dahil sa bibig ni nanay, hindi sana nangyari ito. Ako? Ikaw ang nagkamali. Nanay, tama na. Hiyaw ni Renz. Kaya ako nawala sa trabaho, kaya wala kaming ATM, dahil kang nagsalita ng masama sa kanya sa harap ng mga tao at pinapadala mo pa sa group chat. Ngumawa si Betchay. Gutom na ako. Gusto ko ng milk tea. Asan ako kukuha ng milk tea? Sumigaw si Renz. Ilang daang piso na lang ang natira para sa agahan bukas. Kung gusto mong kumain, bumaba ka at bumili ng pansit canton. Pansit canton. Magpapangit ang skin ko. Kung ayaw mong kumain, mag-diet ka na. Sa kabilang tabi ng kalsada, sa villa na tahimik at malinis, binuksan ko ang bintana. Pumasok ang malamig na gabi ng Maynila. Nagbuhos ako ng alak ang uri, na lagi namang kinukuha ni Renz, ng palihim para sa kanyang mga kainan. Ngunit hindi naman niya tunay na naiintindihan. Dahan-dahan ko itong ininom. Ang lasa ay kaunting kapaitan, tapos tamis sa dulo. Sa loob ng 5 taon, nakatira ako sa bahay na ito, ngunit hindi ko kailanman nararamdaman na sa akin ito. Lagi akong nag-iingat, nagmamasid sa mukha ng pamilya ng asawa bago gumalaw. Ngayong gabi, sa unang pagkakataon, nararamdaman ko na tunay akong may-ari ng espasyong ito at ng aking sariling buhay. Itinangkilik ko ang baso. Sariling ininom para sa sarili ko. Maligayang pagbabalik, Mariana. Kinabukasan, gumising ako ng may sariwa at maliwanag na pakiramdam. Wala nang ingay ni Aling Norma na kumukuha ng almusal. Dahan-dahan akong nagyoga, naligo, at inihanda ang sariling pagkain. Habang inuinom ang kape, binuksan ko ang lumang telepono, ang ginamit ko noon para makipag-ugnayan sa pamilya ng asawa bago ko pinalit ang SIM. Tulad ng inaasahan, puno ng notifications ang screen. Ang pampamilyang group chat ng mga kamag-anak ng asawa ay aktibo daan-daang mensahe. Ang babaeng iyon ay walang pakisama kahit na mag-asawa, pinaalis ang biyenan ng bahay. Wala talagang puso. Ganyan talaga ang mga negosyante, malamig ang puso, pera lang ang nasa isip. Kuya Boy daw ay hindi pinayagan. Ibig sabihin, may ibang lalaki na to sa labas, kaya niya tinatakwil ang buong pamilya. Mag-group tayo at mag-post sa Facebook, ilantad ang tunay na mukha ng self-proclaimed presidente na ito. Tingnan natin kung kayang kumita ng kumpanya niya. Doon ako ngumiti, ngunit hindi dahil sa kasiyahan. Ngumiti ako dahil handa na ako. Binuksan ko ang secure folder sa laptop, inilabas ang 3 mahahalagang files. Una, ang orihinal na voice recording ng mahjong session ni Aling Norma, kung saan nilalait niya ang lahat ng kamag-anak ng asawa, mga probinsyanong nagpapanggap na mataas ang antas. Ikalawa, mga bank statements na nagpapakita ng transfers ni Renz sa kanyang mistress, kasama ang mga screenshots ng kanilang malaswang mensahe. Ikatlo, isang mahabang listahan ng lahat ng perang inutang o hiningi ng bawat kamag-anak, petsa, halaga, at nilalaman ng transaction. Sumulat ako ng maingat at matalinong mensahe. Magandang umaga po sa lahat ng tito, tita, at mga pinsan. Mariana po ito. Nakita ko pong maraming usap, kaya nais ko pong magbahagi ng ilang impormasyon para sa mas malinaw na pananaw. Ito ang komento ni Aling Norma tungkol sa inyong pamilya, kasama ang kanyang sariling pananaw sa inyo. Pakikinig po. Ito naman ang katibayan ng pag-aaway ni Renz at ang dahilan ng aming paghihiwalay. At ito ang listahan ng mga perang ipinautang o ibinigay ko sa bawat isa sa inyo sa nakaraang 5 taon. May resibo at bank records. Samantala, nagsasagawa na ako ng audit ng lahat ng empleyado sa aming kumpanya mula sa mga referral ng pamilya. Kung may makitang anumang pagkawala, ire-report ko kaagad sa mga autoridad. Maingat na kayo sa kalusugan at mag-ingat sa mga salitang nasisabi. Pinindot ko ang send. Sa loob ng 5 minuto, naghinto ang lahat ng chismis. Sa 10 minuto nagsimulang ma-retract ang mga mensahe isa-isa. Ang Kuya Boy, ang Tita Nena, ang pinsan na Ernie, bawat isa ay burahin ang kanilang mga pangungutya. Walang nagtangka pa na magsalita. Takot sila. Takot na malantad ang kanilang mga sikreto. Matanggal ang mga empleyado nila sa kumpanya
o harapin ang legal na kahihinatnan. Ang duwag na karamihan ay agad na tumitigil kapag natamaan ang kanilang personal na interes. Lumabas ako sa group chat at permanenteng binlocked ang lahat ng numero. Ang SIM card na ginamit ko para sa grupong ito ay binali ko at itinapon sa basurahan. Ang social media war ay natapos ng mas mabilis kaysa sa inaakala ko. Kinabukasan ng hapon, ulap ang langit ng Maynila. Nag-aabala ako sa aking opisina, binabantayan ang quarterly financial reports nang mabilis na pumasok si Miggy nang hindi kumukuwatok. Ma'am Mariana, si Renz. Nasa lobby siya. Gumagawa ng gulo, sinisigawan ang security. Parang ilang araw na siyang hindi naliligo. Kasama niya ang sinuman? Nag-iisa po. Mukha siyang desperado. Sinasabi niya, ninakaw ninyo ang kumpanya niya. Hayaan mo siyang umakyat. At 2 security guard sa labas ng aking pintuan. 5 minuto pagkatapos, nagbukas ng malakas ang pintuan ng aking opisina. Pumasok si Renz, mga mata ay pulang-pula at naninikip, humihinga ng mabilis, amoy murang alak. 2 security guard ang sumunod, handa kung kailangan. Mariana, hayop kang babae. Itinuro niya ang kanyang kamay sa aking mukha, boses ay paos sa sobrang sigaw. Nasa itaas ka dito habang tinatataboy mo ang asawa mo sa labas. Tao ka pa ba? Nakaupo ako sa aking executive chair, likod na tuwid. Mga mata ay malamig na tumingin sa kanya tulad ng isang exotic na hayop sa zoo. Hindi ako tumayo, hindi rin natakot. Maupo ka, sabi ko. Itinuturo ang upuan sa harap. At pakiusap, ang wika ito ay opisina, hindi palengke o tindahan ng inuman. Huminga ng malalim si Renz, hinila ang upuan, at umupo ng mabilis. Ang dating marangyan niyang silid, kung saan siya dating pumapasok bilang VP, ngayon ay lugar na kung saan siya isang taong hindi tinatanggap. Ano ang gusto mo? Tanong niya. Ang tinig ay bumaba ngunit puno pa rin ng galit. Pinaalis mo ako, pinaalis ang pamilya ko, na-freeze ang mga accounts, gusto mo bang patay kami lahat? Wala akong gustong patayin. Mahinahon kong sagot. Binabawi ko lang ang akin. Sinabi mong pinaalis ko kayo. Alalahanin mo naman sa nakaraang 5 taon, ikaw at ang pamilya mo, ano ang ginawa ninyo sa akin? Nag-away ka. Ninakaw mo ang pondo ng kumpanya. Kinuha ng iyong ina ang lahat ng pwede niyang makuha at pagkatapos ay pinag-usapan akong parang basura sa harap ng kanyang mga kaibigan. Ginamit ninyo ako bilang ATM hanggang sa halinhan ninyo ako ng bago, nagtatanggol lang ako. Ang pag-away oo, nagkamali ako, nakayuko si Renz. Humahanap ng huling katwiran, pero lahat ng lalaki nagagawa ito. Bumabalik naman ako sa bahay, asawa mo pa rin ako. Tumawa ako, ang tawa ay mariing kumaunsad sa tahimik na silid. Nagbibigay ng kotse at bahay sa kabit gamit ang pera ng asawa ay tinatawag mong pagkakamali ng lalaki? Binuksan ko ang drawer, inilabas ang makapal na folder at ibinagsak ito sa mesa sa harap niya. Buksan mo lahat ng ebidensiya na nakolekta ko. Bank statements ng transfers mo sa GF mo. Resibo ng Mitsubishi Montero na binili mo para sa kanya. CCTV footage mula sa hotel na magkasamang pumapasok. At higit sa lahat katibayan na tumanggap ka ng kickback mula sa isang supplier para payagan ang substandard materials sa proyekto ng kumpanya. Nanginig ang mga kamay ni Renz habang binubuksan ang folder. Puti ang mukha mula pula naging maputla. Ang kabuuang halaga ng iyong kinuha ay mahigit 10 milyon. Renz, ito. Nauutal siya. Pawis na bumubulwak sa noo. Sa halagang ito, kung ibibigay ko ang folder na ito sa NBI, 15 hanggang 20 taon ang maaari mong makuha. Gusto mo bang pumunta sa kulungan o gusto mo itong maayos ng tahimik? Nang marinig ang salitang kulungan, nang hina ang buong katawan ni Renz, nawala ang lahat ng pagmamalaki. Mariana, pakiusap. Mabibigo ka pa, nagmamakaawa na ang tono. Wala na akong lakas, alam ko nang nagkamali ako. Isasauli ko ang kotse, isasauli ang pera. Huwag mo akong ireklamo. Matanda na ang magulang ko. Kung maukulan ako, isang pagkakataon pa ang ibibigay ko sa iyo. Inihinto ko patungo sa kanya ang divorce papers na matagal ko nang pinirmahan.
Pumirma ka dito ngayon, pumayag sa annulment umalis nang walang hiling na bahagi ng ari-arian, at ikaw ang magdadala ng 10 milyong utang na iyon. Aayusin ko para bayaran mo ng installment sa loob ng 10 taon. Kung pumayag ka, itatago ko ang folder na ito. Kung hindi bukas ng umaga, pupunta ang mga NBI agent sa hotel mo. Kinuha ni Renz ang ballpen. Nanginginig ang kamay. Tiningnan niya ang divorce papers. Pagkatapos ang folder. Alam na niyang wala ng paraan. Pipirmahan ko. Pipirmahan ko na. Pangit at gulong-gulo ang pirma niya tulad ng kanyang buhay. Kinuha ko ang papel, sinuri ng mabuti, at tumango. Mabuti. Lumabas ka na ngayon. Mula ngayon, tayo ay estranyo. Huwag na akong hanapin pa. Pabaon si Renz, lumakad parang nawalang kaluluwa. Sa pintuan, bumaling siya sa akin, ng mga mata ay puno ng galit at pagsisisi. Ngunit lumingon na lang ako patungo sa bintana, dilim na sa labas. Nagsimula nang bumuhos ang ulan, naghuhugas ng lahat ng dumi ng nakaraan. Sa loob ng 3 linggo pagkatapos ng kanyang pagpapaalis mula sa kumpanya, nagtatangka pa rin si Aling Norma na ipagtanggol ang kanyang nalalabi pang imahen. Maagang umaga sa Luneta Park, puno ng mga matanda na nag-iihersisyo. Sa malawak na berde, ang lugar ng Golden Roses Ballroom Dance Club kung saan dating pinangasiwaan ni Aling Norma bilang club vice-president. Kahit nakatira na sa murang lodging, isinuot pa rin ni Aling Norma ang kanyang pulang dancing dress, malakas ang pag-makeup para itago ang mga manipis na ilalim ng mga mata. Naparito siya hindi lamang para sumayaw, kundi para patunayan na siya ay maayos pa rin, mataas pa rin ang antas. Ay, Aling Norma, huli kang dumating ngayon. Oo, kasi nag-move kami kaunti, nag-renovate kasi ang bahay abala, kailangan muna naming lumipat sa isang hotel para sa ilang araw. Ay naku, ang suwerte ninyo, ang manugang mong presidente ay basta-basta pa nag-renovate, hotel pa. Naligtas si Aling Norma ng mga papuri, nag-exaggerate ng higit pa. Ay, ang manugang ko naman kahit kumita, ang ugali ay biglang lumabas mula sa malaking Bluetooth speaker na ginagamit sa pagsasayaw ang isang kakaibang tunog, hindi tango o cha-cha, kundi ang tinig mismo ni Aling Norma. Ang mga miyembro ng club na to, lahat ay mga probinsyanong nagpapanggap na marangal. Ang pagsasayaw nila, parang manok na naliligaw. Kasama ko sila para sa entertainment lang, ang antas nila ay hindi makakahabol sa akin. Lalo na yung si Aling Lita, ang katawan ay parang palaka, pero nagdadamit ng masikip. Natigil ang lahat, daan-daang mata ang lumingon mula sa tunog, patungo kay Aling Norma. Naputi ang mukha niya. Kasabay nito, nagring ang lahat ng telepono ng miyembro ng club, isang forward ng orihinal na recording galing sa anonymous account na tagapagtanggol ng katotohanan. Si Aling Lita ang pinag-usapan, lumabas mula sa grupo, pulang-pula ang mukha. Ikaw, Aling Norma, sinabi mo iyon? Palaka daw ako? Probinsyano kami? Hindi ko, dinaya ako, may nag-edit. Malinaw ang boses mo, paano inedit iyan? Iyan ang mahal naming Aling Norma, nagtatayo ng sarili sa pagbaba ng iba. Pinalibutan ng grupo si Aling Norma, ang mga dating nagtatanggol sa kanya ay ngayon ay nagtatanggol laban sa kanya. Lumabas ka sa club. Hindi kami nagtatanggap ng taong dalawang mukha. Inalis ni Aling Lita ang pin ng vice-president mula sa dibdib ni Aling Norma at itinapon sa lupa. Nagsimulang umagos ang luha ni Aling Norma habang ang mga tingin ng lahat ay nakalapat sa kanya. Tumakas siya papalabas ng parke ng nagmamadali. Ang kanyang high heels ay nagpapaikot ng hindi tamang direksyon, nagpapangit ng kanyang paglakad. Ang mga tawang mapanaya ay sumusunod sa kanyang likod. Nanonood si Miggy mula sa malayo, mahinahon na nagpapadala ng video kay Mariana. Hindi ako natawa. Huminga lang ako ng malalim. Kung anong itanim, yaon ang aanihin. Kung ginamit ang kasinungalingan para harapin ang mundo, ang kabayaran ay kalungkutan at pagkakahiwalay. 1 linggo pagkatapos ng hearing sa korte, ang divorce ay opisyal na. Sa harap ng Regional Trial Court, uminit ang panahon. Nakasuot ako ng puting suit, buhok na nakabun, dating marangyat makapangyarihan. Sa kabilang banda, si Renz ay dumating ng nag-iisa lumang suit, hitsura ng taong nagbawas ng 10 taon.
Ang hearing ay mabilis sa harap ng klaro at di mapabulaan ang ebidensiya ng kabit. Wala siyang maidepensa. Hinusgahan ng korte. Pinapayagan ang annulment ng kasal ni na Mariana Reyes at Renz Villanueva. Lahat ng ari-arian sa pangalan ni Mariana ay nananatiling sa kanya. Si Renz ay obligadong ibalik ang 10 milyong piso sa kumpanya ayon sa kasunduan. Bumaba ang martilyo tulad ng pagpapasok ng huling pako sa kabaong ng buhay parasitong buhay ni Renz. Yumukod siya sa mesa, ang mga balikat ay nanginig. Lumabas ako ng korte at huminga ng malalim sa sariwang hangin. Malamig at malinis ang pakiramdam tulad ng pagkatapos ng masamang panaginip na sa wakas ay nagising na tayo. Habang bumababa sa hagdan ng korte, tumunog ang telepono ko, isang hindi kilalang numero. Sagot ko, "Hello, kayo po ba ang pamilya ni Aling Norma Villanueva?" "Dati po." "Bakit?" "Ito po ang nurse mula sa emergency room ng ospital sa Quezon City. Si Aling Norma ay dinala rito mataas ang blood pressure, may sintomas ng mild stroke. Ang kasama niya si Mang Carding ay walang sapat na pangbayad ng hospital deposit, kaya hindi pa siya naililipat sa ICU. Pwede po ba kayong tumulong?" Napatigil ang aking hakbang. Mild stroke si Aling Norma. Marahil ang balita ng pagkatalo ni Renz sa korte ay nakarating sa kanya kasama ang lahat ng nakaraang stress. "Hihinto," sabi ko, mahinahon ang boses. Mag-transfer ako ng pambayad ng deposit para sa kanya, ngunit sinasabi ko na isang beses lang ito, sabihin mo kay Mang Carding na mag-ingat sila. Binalatan ko ang tawag at tinawagan si Miggy para mag-transfer ng 5,000 piso sa ospital. 5,000 para sa akin ay isang kainan para sa business meeting, ngunit para sa kanila sa kasalukuyan ay isang buhay na naililigtas. Hindi ito dahil may pagmamahal pa ako sa kanila. Ito ay ang huling paggalang sa alaala ng pagiging bahagi ng pamilya at higit sa lahat para makaalis ng malinis ang aking sarili. Nang matanggap ko ang balita ni Miggy na ligtas na si Aling Norma, ngunit may partial paralysis sa kaliwang bahagi at hindi na malinaw ang pananalita, na tahimik ang aking puso. Nakaratay siya sa mainggit na ospital na kwarto, napapalibutan ng mga pasyenteng manggagawa, amoy disinfectant, walang aircon na silid, walang sariling doktor. Tinitingnan niya ang kisame, ang mga luha ay bumabagsak sa kanyang mapagmataas na mukha, walang lakas na kumibo. Si Mang Carding, matanda at nanghihina, ay humihirap na nagpapainom ng sopas. Iyon ang malaking kabayaran ng kasakiman at kasamaan. Nang naging hari-harian ng tao, pinabababaan niya ang lahat pagkatapos ay nang bumagsak siya, natuklasan niya ang katotohanang nag-iisa siya. 3 buwan pagkatapos ng diborsyo, ang buhay ng pamilya Villanueva ay ganap nang bumagsak sa ilalim ng lipunan. Si Renz, ang dating VP, na palagi namang nagmamalaki sa kanyang posisyon, ay ngayon ay nakasuot ng hard hat at safety boots, nagtatrabaho bilang construction laborer sa isang proyekto sa Cavite. Walang kumpanyang tanggap ang kanyang resume pagkatapos ng public na termination at embezzlement charges. Sa ilalim ng nakakapasong araw, may akala siyang hawak ang mga 50 kilogramo na sako ng semento sa paakyat ng 3 palapag dahil ang elevator ay sira. Ang mga kamay na dating formal ay ngayon ay nangapal at nagdudugo dahil sa friksyon ng pader at semento. "Bilisan mo!" sigaw ng foreman. "Dati kang sumulong, ngayon dito ka sa ilalim ko. Kung hindi mo kaya, umalis ka." Yumukod si Renz, ngumungguya ng walang pagtutol. 4 na tao ang naghihintay ng kanyang maliit na araw-araw na sahod. Si Betchay naman ay nagtatrabaho bilang cashier sa isang 24-hour convenience store, gabi-gabi mula 10:00 hanggang 6 ng umaga. Ang oras na dati ay ginagastos niya sa club ay ngayon ay nagtitinda siya ng cigarettes at instant noodles sa mga basag na lalaking gabi-gabi na dumadayo. "Oy, ikaw, bakit ang tagal mo? Bulag ka." "Pasensya na po, gumagana ang machine. Huwag mo akong salakayin, pwede kitang hatiin ang counter na ito." Nanginig si Betchay, luhaan ang mga mata. Naalala niya ang mga pagkakataon na siya mismo ang sumisigaw sa mga sales associates sa malls. Ngayon, naiintindihan na niya ang kaparehong sakit ng pagkakahamak
Ngunit hindi siya makatigil dahil kung walang trabaho, walang pambili ng panlibing at feminine wash. Si Aling Norma naman, kahit na humina matapos ang stroke, ay pinilit na ring kumita. Walang gustong kumuha ng isang matanda na may partial disability. Mapalad na isang maliit na karinderya sa kanto ang naaawa at pumayag na tumanggap sa kanya para maghugas ng pinggan. Nakaupo nang nakaluhod si Aling Norma sa likuran ng karinderya, harap ang malaking timba ng maruming tubig at mga pinggan. Ang mga kamay na dating puno ng singsing at pulseras ay ngayon ay namumutian at nangangati sa matinis na sabon. Aling, ang hina ng hinuhugasan may naiwan pang mantika sa kanina. Ang may-ari ng karinderya ay nakakatabi, nakakampay. Oo na, oo na. Buong pagpapakumbabang sagot ni Aling Norma, nakayukod, habang nanghuhugasan, biglang natuwa ng hangin isang pahina ng lumang dyaryo ay lumipad at huminto sa tabi ng kanyang paa. Ibinaba niya ang pinggan at binuhat ang pahina para lining sa upuan. Nang mabasa niya ang front page natigil ang kanyang paghinga. Doon, maningning at mapagmahal ang ngiti, nakatayo sa entablado na may hawak na crystal trophy ay si Mariana Reyes, Businesswoman of the Year. Matagal na tinitingnan ni Aling Norma ang larawan ng dating manugang, ang magandang damit, ang kumpiyansang kilos, ang mga mata na puno ng tagumpay. Aling, may titibay na ba? Tawag ng may-ari. Nag-ipon si Aling Norma, ibinaba ang pahina. Dahan-dahan nilang tiniklop ito at itinapon sa basurahan. Ang nakaraang mundo ay tunay nang patay na. 1 taon pagkatapos ng lahat. Sa isang magarang event hall sa Pasay, ginanap ang gabi ng Philippine Women in Business Awards. Matitinding ilaw, maingay na palakpak. Ako ay lumakad sa entablado sa isang navy blue evening gown. Sa aking mga kamay ay ang isang maningning na crystal trophy. Mula sa harap ng mga panauhin, nakita ko ang aking mga magulang si tatay at nanay na umuwi mula sa kanilang paninirahan sa Vancouver para masaksihan ang gabing ito. Ang mga mata nila ay puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Sa tabi nila ay si Miggy ang tapat na assistant na ngayon ay COO ng isa sa aking subsidiary companies. Maraming salamat sa lahat, sabi ko. Ang boses ay malinaw at malakas. Ang award na ito ay hindi lamang para sa mga nagawa sa negosyo kundi patunay na tayo bilang mga babae ay may kakayahang pamunuan ang ating sariling buhay, lampasan ang lahat ng hadlang at mahanap ang tunay na kaligayahan. Ang aking larawan ay nakalimbag sa cover ng Philippine Business Monthly, ibinebenta sa buong lungsod. Sa maliit na palengke sa probinsya ng lungsod, nakaupo si Aling Norma sa gilid ng daan, nagbebenta ng gulay mula sa isang malaking basket. Maputlang-maputla ang kanyang damit, puting buhok na nakabun, mukha ay nagbago ng malaki, mas malalim ang mga kulubot, mas mahirap ang ekspresyon. Isang namimili ang nagtatanggap ng sukli mula sa kanya, basta-basta na nabitawan ang pahina ng dyaryo na ginagamit na pambalot ng bayabas. Huminto ang pahina sa tabi ng paa ni Aling Norma. Kunot na at may mantsa ng prutas, ngunit malinaw pa rin ang larawan sa cover. Binuhat ni Aling Norma ang pahina. Tiniklop niya ng maingat ang mga tiklop. Nilatian niya ang larawan ng dating manugang, ang ngiti, ang postura, ang pagmamalaki. Aling, magkano na itong kangkong? Tawag ng isang customer. Natigilan si Aling Norma. Inilago ang pahina sa ilalim ng basket, ngumiti ng pilit. 10 piso ang isa't isang big kiss po. Sa kabilang dako ng lungsod, si Renz ay nagtatrabaho sa bodega ng isang rice dealer, nagtatangkilik ng mga sako. Payat na siya, maitim na ang balat. 1 taon ng pagsasakripisyo ang nagturo sa kanila ng pinakamahalagang aral na ang lahat ng magandang bagay sa kanilang buhay ay nagmula sa pagtatrabaho ng ibang tao at nang maalis ito, natanggal ang lahat. Ngunit hindi ito katapusan. Sa pagkatuto at pagpapakumbaba nagsimula ang isang bagong buhay. Simple, mahirap ngunit tunay. Mabilis ang aking sasakyan sa Roxas Boulevard. Hangin ng gabi ng Maynila ang pumapasok sa bukas na bintana, gumaganap sa aking buhok. Ramdam ko ang timbang na umangat mula sa aking balikat. Pinatawad ko na sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ako ay karapat-dapat na mabuhay ng malaya at walang puot. Napakarami ng negosyante, proyekto
at tao ang naghihintay sa harap ko. Ang buhay ay puno ng mga pagkakataon para sa mga handang kumilos ng may tapang at dignidad. Ang kotse ay lumiko patungo sa isang bagong direksyon tulad ng buhay ko, at alam ko na ang landas na ito ay tama.